habang ang eroplano mula sa Paris ay marahang lumalapag sa Ninoy Aquino International Airport na tila lumulutang sa hangin, isinara ni Amélie Dubois, isang senior na opisyal ng gobyerno ng Pransya, ang mga dokumentong hawak niya. Naglakbay siya sa Pilipinas bilang bahagi ng isang delegasyon ng mataas na antas mula sa Pransya upang pag-aralan ang mga patakarang urban sa Asya. Pinalaki sa mga libro at estadistika, siya ang tipo ng tao na mas naniniwala sa mga numero kaysa sa mga tunay na karanasan. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, itinuturing niyang mas mababa pa rin ang Asya kumpara sa Europa. Bagamat marami siyang makukuhang impormasyon tungkol sa Pilipinas mula sa internet, hindi siya nagsikap na magsaliksik ng husto bago umalis. Ang tanging naaalala niya ay ang mga balitang napanood niya sa telebisyon na nagsasabing ang Pilipinas ay isang bansang may mataas na pampublikong utang, kaya't ipinalagay niyang marahil ay mahirap ang pamumuhay ng mga tao sa pangkalahatan. Ngunit ang katotohanan ng Pilipinas ay lubos na kabaligtaran sa kanyang mga inaasahan. Isang hapon sa Bonifacio Global City, maraming tao ang sabay-sabay na tumingala sa langit. Sa sandaling iyon, tumingala rin si Amélie at napalunok. Ang larawan ng napakaraming taong nakangiti at nakatingin sa iisang punto sa kalangitan ang unang yumanig sa kanyang mga nakaugaliang pananaw. Bago nito, bumisita siya sa Tsina, na lubhang nagpayanig sa kanyang paniniwala sa mga numero. Ang kanyang mga dokumento tungkol sa China ay puno ng maayos na datos, urbanisasyon rate, average na sahod, crime rate at probisyon ng pampublikong serbisyo. Ngunit ang mga lungsod na nakita niya sa katotohanan ay ibang-iba. Maraming lungsod ang may pagkakaiba sa pagitan ng nakarehistrong populasyon at aktwal na mga residente. Sa malalaking lungsod, ang mga taong walang rehistro ay lumilikha ng sarili nilang ekonomiya. Sa kabilang banda, sa mga medium-sized na lungsod, ang mga kabataan ay umaalis, habang ang mga mapa ay nagpapakita ng mga growth area na may madilim na kulay. Ngunit sa katotohanan, ay maraming bakanteng tindahan. Ganoon din sa pabahay. Sa mga urban na lugar, may mga dating rural na lugar na inabandona dahil sa mabilis na pagbabago. May makikitid na eskinita kung saan nakasabit ang mga kable ng kuryente at walang maayos na drainage system. Ang mga taong naninirahan doon ay karaniwang mga impormal na manggagawa na wala sa mga estadistika. Ang kanilang buhay ay hindi nakikita ng publiko. Ang mga numero ay ginawang average, ngunit ang katotohanan ay watak-watak. Paulit-ulit na ginuitan ni Amélie ang kanyang kwaderno. Hindi niya sinasabing mali ang mga numero, ngunit ang iba't ibang paraan ng pagsukat ay maaaring magbago ng pananaw. Habang dumarami ang mga pamantayan sa pagkolekta ng datos, ang punto ng oras at ang mga bagay na hindi isinasama, lalong lumalaki ang agwat sa pagitan ng datos sa papel at ng katotohanan. Habang itinatayo ang mga mararangyang mall, mayroon pa ring mga lumang gusali na madilim kahit sa araw. Upang maunawaan ang dalawang ito bilang bahagi ng iisang lungsod, hindi sapat ang pagbabasa lamang ng mga dokumento. Ngayon niya lang ito unang natanto. Para sa kanyang susunod na destinasyon, ang Pilipinas, ipinaalala ni Amélie sa kanyang sarili na ang mga numero ay mga pahiwatig lamang. Ang mga sagot ay nasa mga lansangan. Kasabay nito, sa kaibuturan ng kanyang puso, nag-aalala siya na kung ang Pilipinas ay isang bansang may mataas na pampublikong utang, anuman ang antas ng pag-unlad nito, ang mga lungsod ay malamang na mukhang pagod. Nakapikit siyang nakaupo sa sasakyan patungo sa NAIA, hindi alam na ang unang imahe na makikita niya pagkatapos lumapag ay wawasak sa kanyang mga alalahanin. Sa sandaling tumapak ang kanyang mga paa sa sahig ng NAIA, natigilan si Amélie sa pagkamangha. Bagamat puno ng tao ang maluwag na terminal, walang kahit isang piraso ng papel sa makintab na sahig na kumikinang na parang salamin. Kahit ang mga glass handrail ay walang bakas ng daliri. Sa mga paliparan sa Europa, kahit may mga janitor, karaniwan nang umaapaw ang mga basurahan o may madilim at magulong kapaligiran. Naalala niya ang paliparan sa Tsina na kanyang binisita na kahit marangya ang dekorasyon ay may naipong alikabok sa mga sulok at mga plastik na bote ng tubig sa sahig. Kung ikukumpara sa mga alaalang iyon, tila ibang mundo ito. Bakit napakaraming tao rito pero perpekto ang pagkaka-maintain? Mahina niyang bulong. Ang mas lalong nagpamangha sa kanya ay ang baggage claim area. Bawat maleta na lumalabas sa conveyor belt ay nakalagay ng maayos na ang hawakan ay nakaharap sa labas. Sa Pransya,
Ang mga maleta ay karaniwang basta na lang inihahagis at kung minsan ay bumabalik na may sira sa mga sulok. Nakita rin niya sa Tsina na ang mga maleta ay magulong nakatambak at may mga sigawan kapag nagkakaroon ng kalituhan. Kung ikukumpara doon, dito, bawat bagahe ay tila itinuturing na isang mahalagang bagay. Kahit walang nakatingin, ganito sila kaingat, buntong hininga ni Amelie sa paghanga. Pagkasakay sa P2P bus mula sa paliparan patungo sa sentro ng lungsod, lalong naging malinaw ang kanyang impresyon. Ang mga upuan ay malinis na parang bago at walang kahit isang dahon sa sahig. Binati ng driver ang bawat pasahero ng isang ngiti at isang maliit na yuko na nagsasabing, "Salamat po sa pagsakay." Sa Paris, ang mga pasahero ay karaniwang tahimik na sumasakay at ang driver ay tinitingnan lang ang tiket ng walang imik. Ang bus na sinakyan niya sa Tsina, bagamat mabilis, ay palaging bumubusina at biglang preno na nagiging sanhi ng pagkatumba ng mga pasahero. Kung ikukumpara doon, ang bus na ito ay tumatakbo ng napakakinis at dumating sa destinasyon sa tamang oras. Tumingin si Amelie sa kanyang relo at hindi sinasadyang napatawa. Isang pampublikong transportasyon na ganito ka-punctual at komportable. Pagdating sa hotel, ang mga receptionist ay sabay-sabay na yumuko at nagsabing, "Welcome po." Karaniwan, ang isang mid-range na hotel sa Pransya ay mag-aabot lang ng susi na may blankong ekspresyon. Sa Tsina, naaalala niya ang isang marangyang lobby kung saan ang mga staff ay malakas na nagbibigay ng impormasyon. Ang tahimik at magalang na pagtanggap sa Pilipinas, nakaiba sa dalawang bansa, ay lubos na humanga kay Amelie. Pagpasok sa kanyang kwarto, natagpuan niya ang mga pajama na maayos na nakatupi at mga toiletries na organisadong nakaayos. Ang banyo ay may kasamang bidet na may mainit na tubig. Kung ikukumpara sa mga banyong walang toilet seat na naranasan niya sa China o sa simpleng banyo na sanay siya sa Pransya, ito ay tila ibang mundo. Napakagandang mga pasilidad at normal lang ito rito, bulalas niya. Pagsapit ng gabi, ang hotel ay nakakagulat na tahimik. Walang malalakas na tawanan o yabag sa mga pasilyo. Tanging isang payapang katahimikan ang nangingibabaw. Naalala niya ang mga hotel sa Paris kung saan madalas ay may malalakas na tawanan hanggang hating gabi at mga tunog ng telepono at telebisyon na tumatagos. Habang iniisip ang mga iyon, humiga si Amelie sa kama. Sabi nila, bansang may mataas na pampublikong utang, pero bakit napakaayos ng lahat? Ang tanong na iyon ay lalong umikot sa kanyang isipan nang tuklasin niya ang lungsod kinabukasan. Kinabukasan ng hapon, si Amelie at ang kanyang delegasyon ay naglalakad sa sentro ng lungsod tulad ng Bonifacio Global City at Makati. Matatayog ang mga skyscraper at hindi nauubos ang mga taong naglalakad. Habang namamangha siya sa kakaibang tanawin ng Maynila, hindi gaanong magaan ang kanyang paglakad. Ito ay dahil bumalik ang alaala ng siksikan na naramdaman niya sa Pransya at Tsina. Sa labas ng mga istasyon ng metro sa Paris, normal lang na magkabanggaan ng balikat at magreklamo ang mga tao. Sa malalaking lungsod ng Tsina, muntik na siyang matumba ng magulong damdong sa isang eskinita sa likod ng mga maayos na gusali. Ang ideya na ang maraming tao ay katumbas ng abala ay malalim na nakatanim sa kanyang isipan. Ngunit sa araw na iyon, iba ang nangyari. Siyempre, puno ng tao ang BGC, ngunit lahat ay naglalakad sa isang tahimik na ritmo na may kaunting distansya sa isa't isa. Walang magulong tulakan. Kung may humihinto, natural na umiiwas ang mga tao. Nagtaka si Amelie. Bakit ang daming tao pero hindi sila nagkakabanggaan? Nang lumingon siya, napansin niyang sabay-sabay na nakatingala ang mga tao sa langit. Habang ang lahat ay nakatingin sa iisang direksyon, mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakaisa. Ano kaya ang tinitingnan nila? Tumingala si Amelie at napalunok. Sa isa sa mga matataas na gusali, isang malaking 3D advertisement ang lumitaw ng kahanga-hanga na nagpapakita ng isang higanteng maalamat na sarimanok na maringal na gumagalaw na tila buhay. Ang mga balahibo nito ay kumikislap, ang kanyang buntot ay sumasayaw at nakatingin ito sa kanila. Totoo ba iyon? Pero imposible namang may ganoon kalaking ibon. Hindi sinasadyang napakapit si Amelie sa braso ng kanyang kasamahan. Ang kanyang kasamahan ay napanganga at bumulong, hindi ako makapaniwala. Isang Pilipinong naglalakad ang nagpaliwanag sa Ingles. It's a 3D ad. Hindi makapaniwala si Amelie. Isang ad
Karamihan sa mga ad na nakikita niya sa mga lansangan ng Pransya ay mga klasikong poster o 2D na ilaw, kahit na ang mga ad ng mga luxury brand sa Champs, Élysée ay mga makukulay na 2D display lamang. Sa Tsina, may mga magagarang neon sign at malalaking screen, ngunit ang mga imahe ay madalas na putol-putol o may murang disenyo na hindi nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging totoo. Sa pangkalahatan, naramdaman niyang mas binibigyan ng diin ang dami kaysa sa kalidad. Ngunit ang higanteng Sarimanok ad sa BGC ay iba. Mukha itong 3-dimensional sa mata at tila lalabas anumang oras. Bawat balahibo ay sumasalamin sa liwanag, ang mga pakpak ay gumagalaw sa hangin, at maging ang postura ng paggalaw ay malinaw na ginaya. Inaakit nito ang mga tao na parang isang urban art installation na higit pa sa isang simpleng advertisement. Makatuwiran na ang mga dumadaan ay kumuha ng kanilang mga smartphone para kumuha ng litrato. Nanatiling nakatingala si Amélie ng ilang sandali, hindi gumagalaw. Ibang-iba ito sa mga kupas na poster na nakita niya sa Tsina o sa mga ordinaryong billboard sa Pransya. Ang imahe ng Pilipinas sa kanyang isipan ay mabilis na gumuho. Mayroong pagkamalikhain, teknolohiya at yaman dito na naglalayong magpasaya ng mga tao. Ang isang bansang kayang gumawa ng ganitong ad ay hindi maaaring maging isang mahirap na bansa. Sa mga mata ni Amélie na bumubulong ng mga salitang iyon, mayroong parehong pagkamangha at paggalang. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula siyang makaramdam na mayroong ibang uri ng yaman na hindi masusukat ng mga numero. Habang hindi pa nawawala ang kanyang paghanga sa BGC, patuloy na naranasan ni Amélie ang iba pang pampublikong espasyo ng lungsod. Ang una niyang pinuntahan ay isang pampublikong banyo. Sa kanyang isipan, labis siyang nag-aalala. Para sa mga pampublikong banyo sa Pransya, mayroon siyang impresyon na ito ay isang lugar na dapat iwasan kung posible dahil sa mga sirang toilet seat o kawalan ng tissue at mga alalahanin sa seguridad. Ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto ng banyo sa Pilipinas, natulala si Amélie. Ang lugar ay makintab, malinis ang toilet seat, may mga sabitan para sa bagahe at mayroon pang ang upuan para sa mga bata. Napaka-komportable na hindi niya maiwasang magtaka. Pampublikong lugar ba talaga ito? Higit pa rito, saan man siya magpunta, sa istasyon ng MRT o sa mall, napapanatili ang parehong antas ng kalinisan at pag-aalaga. Kung ganito, komportable kahit may kasamang maliliit na bata, tango niya. Pagkatapos, nakaranas siya ng isa pang sorpresa sa platform ng MRT. Ang mga tao ay maayos na nakapila at tahimik na naghihintay hanggang sa bumukas ang mga pinto. Sa Pransya, karaniwan ang pagtutulakan sa sandaling bumukas ang mga pinto. Naranasan na rin niya na halos matumba dahil sa dami ng taong nagsisiksikan para makasakay sa subway sa Tsina. Ngunit sa Pilipinas, wala ang dalawang uri ng kaguluhang iyon. Ang kapayapaan at disiplina ay pinananatili ng maayos na tila ito ay normal. Pagkasakay sa tren, lalo siyang namangha. Kahit sa rush hour na siksikan, ang loob ng tren ay nakakagulat na tahimik. Ang mga pasahero ay naglalaro sa kanilang mga smartphone, nagbabasa ng libro o nag-uusap sa mahinang boses upang hindi makaistorbo sa iba. Ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga taong mahimbing na natutulog. Sa Pransya, ang pagtulog sa pampublikong transportasyon ay hindi maiisip dahil maaari kang maging target ng mga magnanakaw. Sa Tsina, normal na hindi magbaba ng alerto para protektahan ang iyong mga ari-arian. Ngunit sa Pilipinas, maaari kang pumikit ng payapa kahit na may mga estranghero sa tabi mo. Buong puso niyang hinangaan ang kaligtasang ito. Kahit sa gabi, lalong tumindi ang impresyong iyon. Habang naglalakad sa mga abalang kalye, ang mga ilaw ng neon at ang sigla ng mga tao ay bumabalot sa buong lungsod. Ngunit ang pinakanakakuha ng kanyang pansin ay ang imahe ng mga kabataang babae na mag-isang naglalakad ng may kumpiyansa. Masaya silang naglalakad sa gabi habang nakikinig ng musika mula sa kanilang mga smartphone. Ito ay isang tanawin na halos imposible sa Paris o Shanghai. Ang paglalakad ng isang babae mag-isa sa gabi ay itinuturing na mapanganib at laging nangangailangan ng pag-iingat. Ngunit dito, lahat ay tila natural na tinatamasa ang gabi. Huminto si Amélie at huminga ng malalim. Ganito pala kalaki ang kalayaan na naibibigay ng kaligtasan. Ang tensyon na dati niyang pasan sa kanyang pang-araw-araw na buhay sa Pransya at Tsina ay natunaw sa Maynila. Ang kahulugan ng yaman sa kanyang isipan ay tahimik na muling isinulat.
Kinabukasan, ang susunod na lugar na kanyang ginalugad ay ang mga pedestrian-focused urban spaces na ipinapatupad sa sentro ng Maynila. Ilang bahagi ng mga kalsada ay isinasara sa ilang oras upang maglagay ng mga mesa ng cafe, bangko at mga stall. Nang pumasok si Amelie sa lugar na iyon, naramdaman niyang tila nasa ibang lungsod siya. Walang ingay ng tambutso ng sasakyan o busina, tanging ang payapang tunog ng mga tao at musika. Dati itong kalsada para sa mga sasakyan, paliwanag ng tour guide na lalong nagpamangha kay Amelie. Kahit sa Paris, may mga pedestrian street, ngunit limitado lamang ito sa mga event o holiday. Sa Tsina, ang malalaking kalsada ay karaniwang inuuna ang mga sasakyan at kakaunti ang espasyo para sa mga tao na mag-relax. Sa Maynila, nagulat siya na ang ganitong human-centered design ay praktikal na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Sinubukan ni Amelie na magrenta ng bisikleta. Nang sumakay siya at nagsimulang magpedal, napansin niyang natural na magkahiwalay ang mga bangketa at bike lane. Ang mga dedicated lane ay malinaw na minarkahan ng mga arrow at kulay, kahit ang isang dayuhan ay hindi maliligaw. Naalala niya ang kanyang karanasan sa pagbibisikleta sa Tsina, kung saan ang mga pedestrian, motorsiklo, bisikleta at sasakyan ay magkakasama sa iisang espasyo. Walang tigil ang busina at kailangan niyang mag-ingat ng husto. Ang mga bike lane sa Pilipinas ay nagpabago sa alaala na iyon na parang isang malayong nakaraan. Habang nasa daan, naligaw si Amelie sa isang intersection. Huminto siya upang magtanong sa isang pulis sa kalapit na police outpost. Ang pulis na nakauniporme ay magalang na nagpaliwanag sa pinaghalong Ingles at Tagalog at iginuhit pa siya ng mapa na nagpapakita ng pinakamaikling ruta. Ang kabaitang iyon ay nagpainit sa kanyang puso. Pagsapit ng hapon, ang mga maliliit na tindahan sa tabi ng daan ay may mga may-ari na nakangiti at nagtatanong kung gusto niyang sumilong sa ulan. Naramdaman ni Amelie na ang lungsod ay buhay, na may mga pedestrian-friendly na espasyo at kabaitan ng mga tao. Sa wakas, nagpahinga siya sa isang bangko at pinagmasdan ang kapaligiran. Ang mga bata ay ligtas na naglalaro, ang mga matatandang mag-asawa ay komportableng naglalakad, at ang mga tao ay masayang nag-uusap sa mga outdoor cafe. Dito, mayroong kaligtasan, kaginhawahan, at kasiglahan ng sabay-sabay. Sa Pransya, kung pipiliin mo ang kaligtasan, kailangan mong isakripisyo ang kaginhawahan. Samantalang sa Tsina, kung uunahin ang bilis, nawawala ang espasyo para sa mga tao. Tila nagawa ng Pilipinas na pagsamahin ang dalawa. Ang pagbuo ng isang lungsod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga kalsada, kundi sa paglikha ng magagandang sandali para sa mga tao, isinulat ni Amelie sa kanyang tala-arawan. Ang yaman na hindi masusukat ng mga numero o estadistika, ngunit hinabi mula sa mga karanasan ng mga tao, unti-unti niyang nauunawaan ito. Kinabukasan, pagkatapos maranasan ng mga pedestrian-friendly na kalye, bumisita si Amelie at ang kanyang delegasyon sa City Hall ng isang lungsod sa Metro Manila. Ang tanawin ng skyline ng Maynila mula sa malaking bintana ng conference room ay napakaganda at tila simbolo ng kapangyarihan ng lungsod. Ipinaliwanag ng isang opisyal ang kasalukuyang sitwasyon, habang ipinagmamalaki ang mataas na economic growth rate at mababang unemployment rate, ipinakita rin niya ang mga hamon na kinakaharap ng lungsod. Ang populasyon ay tumatanda, na may mabilis na pagtaas ng bilang ng mga senior citizen na namumuhay mag-isa. Ang kakulangan ng mga healthcare worker at caregiver ay lumalala na nagpapabigat sa kanyang puso. Bukod dito, ipinaliwanag na ang konsentrasyon ng populasyon sa isang lugar ay isang malaking hamon din. Ang mga kabataan at manggagawa mula sa buong bansa ay dumarating sa Maynila na nagiging sanhi ng pagiging ghost town ng ibang probinsya, habang ang kabisera ay pasan ang mabigat na pasanin sa pabahay, transportasyon at pamamahala ng basura. Naalala niya ang limitasyon ng estadistika na nakita niya sa Tsina at tumango. Maaaring masukat ang ekonomiya sa pamamagitan ng mga numero, ngunit ang interpretasyon ng kahulugan ng mga numerong iyon ay lubos na naiiba. Ang mga salita ng kanyang hepe ay tumatak sa isipan ni Amelie. Sa likod ng kalinisan ng lungsod, ng magandang asal ng mga tao, ng makabagong teknolohiya at ng mga patakarang urban, mayroong mga mekanismong pang-ekonomiya at panlipunang kapangyarihan na higit pa sa mga numero. Tinitigan niya ang kanyang baso ng alak at nag-isip, ang Pilipinas na inakala kong mahirap
ay maaaring nagpapakita ng isang uri ng yaman sa ibang dimensyon. Ipinaliwanag ng opisyal ang mga patakaran ng Compact City at Smart Manila ng Pilipinas. Ang Compact City ay isang pagsisikap na pagsama-samahin ang mga residential functions sa mga linya ng pampublikong transportasyon nang hindi hinahayaang lumawak ang lungsod ng walang direksyon. Sa panahon ng bumababang populasyon, sa pamamagitan ng paglalagay ng pabahay, serbisyo at komersyo sa loob ng walking distance, layunin nitong lumikha ng isang urban structure kung saan ang mga matatanda at mga batang pamilya ay maaaring mamuhay ng komportable. Ang pagpapaunlad ng underground infrastructure at pagdaragdag ng mga berdeng espasyo upang mapabuti ang urban landscape ay bahagi rin ng pagsisikap na ito. Sa kabilang banda, ang Smart Manila ay isang estratehiya na gumagamit ng digital technology upang i-optimize ang pamamahala sa transportasyon at mga serbisyo sa pang-araw-araw na buhay upang mapabuti ang kaginhawahan ng mga mamamayan. Ginamit ang data upang bawasan ang trapiko, i-optimize ang paggamit ng enerhiya at bumuo ng mabilis na mekanismo ng pagbabahagi ng impormasyon sa panahon ng sakuna. Sa Pransya, pamilyar ang terminong Smart City, ngunit nagulat si Amelie na sa Maynila, ito ay aktwal nang ipinapatupad sa mga piling lugar. Habang nakikinig sa paliwanag, isinulat niya sa kanyang kwaderno. Ang mga hamon ay komplikado, ngunit ang isang lungsod ay mabubuhay sa pamamagitan ng muling pagsasaayos na nakasentro sa mga tao. Paano mapoprotektahan ang mga buhay sa likod ng mga numero? Tila hinahanap ng Maynila ang sagot sa tanong na ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsubok. Pagkatapos ng pag-aaral, nakipag-usap si Amelie sa kanyang hepe habang naghahapunan. Sa kanyang isipan, patuloy na umiikot ang pariralang Pilipinas. Bansang may mataas na pampublikong utang, isang bagay na paulit-ulit na ibinabalita ng French media. Ang utang na higit sa doble ng GDP, isa sa pinakamasamang antas sa mundo. Sa pag-iisip sa mga numerong iyon, naramdaman niyang hindi magkaugnay ang kalinisan, disiplina at mga progresibong patakaran na nakita niya sa Maynila. Bakit ganito kalaki ang utang ng Pilipinas ngunit napapanatili pa rin nila ang kaayusan? Inilapag ng kanyang hepe ang baso ng alak at dahan-dahang pinili ang kanyang mga salita. Una, ang karamihan sa utang ng Pilipinas ay umiikot sa loob ng bansa. Ang mga may hawak ng bonds ay mga lokal na institusyong pinansyal, mga pension fund at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi ito inutang mula sa ibang bansa. Bagyong tumagilid ang ulo ni Amelie. Sa Pransya, ang pag-asa sa dayuhang pamumuhunan para sa pampublikong utang ay nagiging sanhi ng pagiging vulnerable sa politikal na kawalang tatag at mga merkado. Sa Tsina, ang pagtaas ng dayuhang utang ay madalas na isyu sa international na debate. Ngunit ang Pilipinas ay umuutang sa sarili nitong pera at may kapangyarihang mag-imprenta ng pera, kaya't sa teorya, napakababa ng posibilidad na mag-default, dagdag ng hepe. Kailangan nating tingnan ang parehong mga utang at ari-arian ng sabay. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalaking dayuhang ari-arian sa mundo. Kung titingnan ang net debt ratio pagkatapos ibawas ang mga ari-arian, makikita mong ito ay nasa medyo mababang antas kumpara sa mga developed na bansa. Nag-note si Amelie at bumulong. Ibig sabihin, ang pariralang bansang may mataas na pampublikong utang ay isang eksaherasyon na pinutol lamang ang isang bahagi ng kwento. Ang krisis na idiniin ng French media ay isang panig lamang na bumaluktot sa buong larawan. Naramdaman niyang ang kanyang sarili, na dating nalinlang ng mga numero, ay unti-unting bumabalik sa pagtingin sa katotohanan. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang paglalakbay, binalikan ni Amelie ang imahe ng Pilipinas na tumatak sa kanyang isipan. Mula sa kalinisan ng paliparan, ang pagiging nasa oras ng pampublikong transportasyon, ang disiplina ng lungsod, at ang imahe ng makabagong teknolohiya at tradisyonal na kultura na magkasamang umiiral. Lahat ay bago at nakakagulat para sa kanya. Ngunit hindi ito natapos sa pagkamangha lamang. Mula sa pananaw ng isang Pranses, hindi niya namamalayang hinahanap niya ang mga koneksyon sa kultura ng kanyang sariling bansa. Ang unang humanga sa kanya ay ang lalim ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Nang bumisita siya sa mga lumang simbahan sa Intramuros, sa loob ng sagradong lugar na iyon, natanto niyang may pagkakatulad ito sa kabanalan na nararamdaman niya sa loob ng mga malalaking katedral sa Pransya.
Ang diwa ng mga tradisyonal na sining tulad ng Arnis ay konektado sa filosofiya at sining na pinapahalagahan ng mga Pranses. Dahil dito, muli niyang naunawaan kung bakit ang mga sining tulad ng martial arts ay lubos na pinahahalagahan. Ang kultura ng pagkain ay isa ring mahalagang koneksyon. Ang mga masalimuot na lasa at magandang presentasyon ng lutuing Pilipino ay isang bagay na madaling mauunawaan ng mga Pranses na ipinagmamalaki ang kanilang sariling pagkain. Nang maranasan niya ang konsepto na nagpapahalaga sa mga sangkap at natural na lasa, naramdaman ni Amélie na ang yaman na ipinapahayag ng lutuing Pranses sa pamamagitan ng mga sarsa at ang estetika kung saan inilalabas ng lutuing Pilipino ang tunay na lasa ng mga sangkap ay sumasalamin sa isa't isa na parang salamin. Sa larangan ng kontemporaryong kultura, ang anime at manga ay naging isang karaniwang wika para sa mga kabataan. Bagamat hindi gaanong pamilyar si Amélie, nang makita niya ang kanyang mga nakababatang kasamahan na masayang nagkukuwento tungkol sa panunood ng Dragon Ball noong bata pa sila, naramdaman niyang ang kulturang ito ay tinanggap na sa iba't ibang henerasyon sa Pransya. Ang lalim kung paano nakapagpapasaya ang manga sa iba't ibang edad, mula bata hanggang matanda, ay isang bagay na walang katapusang nakakaakit sa mga tao. Sa huli, habang pinagsasama-sama niya ang kanyang mga natutunan, bumalik siya sa tanong tungkol sa yaman. Ang ekonomiya ay maaaring masukat sa mga numero, ngunit ang interpretasyon ng kahulugan ng mga numerong iyon ay lubos na naiiba. Ang mga salita ng kanyang hepe ay tumatak sa kanyang isipan. Sa likod ng kalinisan ng lungsod, ng magandang asal ng mga tao, ng makabagong teknolohiya, at ng mga patakarang urban, mayroong mga mekanismong pang-ekonomiya at panlipunang kapangyarihan na higit pa sa mga numero. Tinitigan niya ang baso ng alak at nag-isip. Ang Pilipinas, na inakala kong mahirap, ay maaaring nagpapakita ng isang uri ng yaman sa ibang dimensyon. Ngunit ang tunay kong natutunan ay ang kapaligirang ito, ang disiplinang ito, at ang kabaitan ng mga tao. Masaya akong nakapunta sa Pilipinas. Nang matanto niyang ang yaman ay hindi nasa estadistika, kundi nakatanim sa maliliit na pag-aalaga at kabaitan na nakakalat sa bawat sulok ng lungsod, ang pariralang bansang may mataas na pampublikong utang ay tuluyan nang nawala sa kanyang isipan. Ang Pilipinas ay mayaman pagtatapos niya. Ang yamang iyon ay hindi masusukat ng pera.